Breaking news, mga Hamas fighters ikinulong ng mga Israel Defense Force soldiers sa loob ng mga tunnels. Na biktima ng sariling booby traps ang Hamas, malawakang operasyon ng IDF upang sirain ang mga tunnel ng Hamas. Ang IDF ay hindi papasok sa mga tunnel, ngunit gagawin nila ang mga tunnels na mga death traps sa Hamas. Nakahanda na ang Israel na simula ng malaking operasyon nito, laban sa pinakamalaking shield ng Hamas sa gitna ng digmaan. Ang mga engineers ng Israel Army ay nagsimula ng malawakang operasyon upang wasakin ang mga tunnel ng Hamas na nasa Gaza Strip at sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang Israel ay gumagamit ng iba't ibang uri ng mga robot at pampasabog na kagamitan para wasakin ang mga tunnels. Ayon sa IDF, nagpapasabog sila ng mga booby traps na inilagay ng Hamas at walang tigil nilang tinugis ang militanteng Hamas. Ang mga tunnel sa Gaza ay naging mga bitag ng kamatayan para sa Hamas, ayon rin sa isang senior Israeli officer sa Southern Command. Siguro nung una, ay nagawa nila kaming harasin, saktan kami sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa mga entrance ng tunnel. Pagkatapos nilang magpaputok, nagtatago agad sila sa tunnel. Kaya medyo nahirapan kami sa umpisa. Ngunit pagkatapos naming makontrol ang mga lugar kung nasaan ang mga tunnels, dito na nag-umpisa ang aming operasyon. Papabagsakin namin ang mga entrance at ang mga tunnel sa kanila. Ito ay magiging isang death zone. Nagkamali sila dahil pinili nilang mapunta sa lugar na hindi nila matatakasan. Mamamatay sila sa loob ng mga tunnel. Ayon sa ulat ng wala, sinira ng IDF ang mga 100 tunnels. Hindi pa kasama rito ang mga natamaan ng airstrike. Ayon naman sa isang ex-IDF deputy chief na sa anumang pagkakataon ay dapat lumaban ang mga sundalo sa loob ng tunnel. Bakit hindi papasok ang mga Israeli troops sa mga tunnel? Ayon kay Yair Golan, isang former deputy IDF chief of staff, ito ay isang malaking pagkakamali na pumasok sa mga tunnels ang IDF soldiers kung saan nagtatago at naghihintay ang Hamas. Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi ka makikipaglaban sa loob ng mga tunnel na walang tsansa na hindi ka masasaktan. Huwag kang lalaban sa loob ng tunnels dahil para kang daga na pumasok sa lungga ng mga pusa. Ang dapat mong gawin ay kontrahin ang mga panganib o banta nito. Ang mahusay na gawin ay hanapin ang mga entrance ng tunnels at harangan ang mga ito, o kaya naman ay pausukan ang loob nito upang magsilabasan ang inyong mga kaaway o masuffocate sila sa usok. Ang pagpapabagsak sa mga tunnels ay isang paghihiganti para sa IDF dahil nakatulong ito sa Hamas na maitago ang kanilang paghahanda para sa surpresang pag-atake sa October 7 na mula sa Israeli intelligence. Trivia muna tayo. Alam nyo ba noong 2007 may ginawang mapanganib na operasyon ng Israel sa Syria? Ang ginawa ng Israel Mossad ay pinasabog ang isang nuclear reactor facility ng Syria. Bakit nila ginawa yon? Pakinggan natin ang kwento ng Operation Orchard. Kahit na ilang beses nang pinagtulungan ng mga Arab countries ang Israel, nakaligtas pa rin ang bansa dahil sa pagkakaroon ng tamang estratehiya at diplomatic relations. Hindi rin maikakaila na may matinding pangil ang Israel pagdating sa military operations, tulad na lang ng nangyari sa Operation Orchard. Hindi alam ng public majority ang Operation Orchard. Ito ay isang confidential at mabilisang strike operation na sumira sa isang nuclear reactor facility ng Syria. Ginawa ito ng Israel bilang proteksyon sa isang posibleng nuclear strike. Paano nalaman ng Israel ang tungkol sa sikretong nuclear reactor ng Syria? Nagdesisyon bang gumanti ang Syria pagkatapos ng Operation Orchard? Ano ang naging implikasyon ng Operation Orchard sa mga sumunod na taon? Bago natin sagutin ang mga katanungang ito, huwag niyong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe sa JP Amazing Stories. Dalawang organisasyon ang nagpatibay at nagpalakas sa bansang Israel, ang Mossad at Aman.
Importante ang dalawang grupong ito dahil sila ang nangangalap ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga kalaban ng Israel. Magkaiba rin ang impluensya at kakayahan ng Mossad at Aman. Ang Mossad ay mas malawak dahil saklaw nito ang buong mundo, pero ang Aman ay limitado lamang sa teritoryo ng Israel. Ang Mossad at Aman ay responsable sa stealth operations, covert intelligence, counterintelligence at counterterrorism. Malaki rin ang budget ng Mossad at Aman, tinatayang umaabot ng mahigit $2 bilyong. Malaya ring nakakagalaw ang intelligence groups ng Israel, lalo na ang Mossad na hindi sakop ng constitutional laws. Ibig sabihin nito, kayang gawin ng Mossad ang kahit na anong paraan o taktika basta konektado sa mga layunin. Walang masama o mabuti para sa Mossad. Noong 2001, ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ay pumunta sa North Korea para sa isang diplomatic mission. Nagduda rito ang Israel dahil hindi naman basta-basta gumagawa ng diplomatic relations ang Syria, lalo na sa mga bansa sa dakong silangan. Naisip ng Israel na baka ito na ang unang hakbang ng Israel para mag-impok ng nuclear weapons. Samantala noong 2004, isang malalang aksidente ang nangyari. Sumabog ang isang tren sa North Korea, dahilan upang mamatay ang maraming tao at mawasak ang isang bayan. Ang pagsabog ay naglikha ng malakas na pagyanig para itong mabilis ang lindol na gumulat sa mga taong nasa karatig bayan. Mabilis na kinontrol ng North Korean leadership ang balita, pinagbawal ang paglabas ng impormasyon at maging ang paggamit ng cellphone ay di rin pwede. Dahil sa nangyaring pagsabog, nagpadala ang Syria ng isang official representative para maghatid ng medical support. Nagtaka na naman ang Israel sa galawang ito ng Syria, kaya naman nanaliksik ng husto ang Mossad. Nalaman ng agency na balak kunin ng Syria ang mga bangkay ng mga scientists. Ang mga nasawing scientists ay galing sa Syrian Scientific Research Center. Nagplano na ang Mossad na hanapin ang Syrian official. Pagsapit ng 2006, ang Syrian officer ay pumunta sa London para sa isang misyon. Ang officer na ito ay head ng Atomic Energy Commission ng Syria at gumamit siya ng peking pangalan para itago ang kanyang bakas. Pero hindi nakalusot ang officer sa galamay ng Mossad. Alam ng Mossad ang plano ng officer at nag-dispatch ito ng 3 grupo ng mga espiya at agents. Isang grupo ang naka-assign sa airport kung saan lalapag ang officer. Isang grupo naman ang naka-assign sa hotel at ang huling grupo ay parang mobile unit na magbabantay sa mga kasama ng Syrian officer. Highly trained ang lahat ng mga Mossad agents, kaya nilang pumatay ng target gamit ang mga tahimik na paraan at magaling rin sila sa infiltrations o exfiltrations. Magaling rin na hackers ang ilan sa mga agents na pinadala ng Mossad. Nang makarating sa hotel ang Syrian officer, dumiretso siya sa bar para mag-relax. Natiktika na siya ng Mossad agents. Pinadala ng agents ang isang maganda at nakabibighaning babae para makipag-flirt sa Syrian officer. Naakit ang officer at nalaman ng magandang babae kung paano nakapasok sa kwarto ng officer. Kumilos na ang iba pang mga agents at pinasok ang kwarto ng officer kung saan naiwang nakabukas ang isang laptop. Dahil sa pagkakamaling ito ng officer, na-expose sa Mossad agents ang sensitibong impormasyon tungkol sa misyon. Pinadala ng agents ang impormasyon sa Mossad HQ sa Tel Aviv at naglagay rin sila ng tracking device sa laptop para tuluyang matiktikan ang officer. Bago pa makabalik ang officer, nakaalis na ang magandang babae at mga agents. Pinag-aralan ng Mossad agents ang mga files at nakita nila ang mga litrato ng isang malaki at lumang building, production components, industrial materials at marami pang mga komplikadong materyales. Biglang nagtaka ang leader ng Mossad, parang pamilyar ang impormasyong nakikita niya. Di nagtagal natandaan ng Mossad leader na ang istruktura ay replika ng isang nuclear weapon facility sa Yongbyon, North Korea. Matinding ebidensya ang impormasyon na talagang gumagawa ng nuclear facility ang Syria at ito ay magiging banta sa Israel. Base sa impormasyon, kumilos na agad ang Mossad at hinanap ang ginagawang nuclear facility sa pamamagitan ng satellite. Luminaw ang lahat ng makita ng Mossad agents ang satellite imagery
malaki at malawak ang pasilidad, malayo sa Damascus kung saan maraming tao, at malapit sa liblib na lugar ng Al-Kibar. Napansin pa ng Mossad agents na dumalas ang pagdaloy ng komunikasyon sa lugar at ang palitan ng lengguwahe ay naging ebidensya na tumutulong talaga ang North Korea sa pagbuo ng Syrian nuclear facility. Di na nag-aksaya pa ng oras ang Mossad leader na si Meir Dagan. Pinuntahan niya si Israeli Prime Minister Ehud Olmert para ibalita ang sitwasyon. Naintindihan agad ni Olmert ang implikasyon ng isang malapit na nuclear facility na kontrolado ng kalaban. Gusto na sanang utusan ni Olmert na bombahin ang facility, pero naisip niya na baka magdulot ng masamang epekto sa kalikasan ng pagsabog. Kaya naman nagdesisyon na lang si Olmert na ipadala ang Special Forces ng Israel para mag-imbestiga. Sayeret Matkal, ito ang respetadong Special Forces ng Israel. Katulad ito ng SAS ng British Army, Delta Force ng Amerika at Spetsnaz ng Russia. Mga mahihirap na misyon ang ginagawa ng Sayeret Matkal. Kaya nilang mag-operate behind enemy lines at sakop rin nila ang mga black operations na hindi pwedeng ipaalam sa publiko o kahit ano pang institusyon maliban lang sa top echelon ng gobyerno at intelligence agency. Ang misyon ng Sayeret Matkal ay kumuha ng soil, water and plant sample sa Syrian nuclear facility para masuri kung ito ay operational na. Gabi na nang pinadala ang mga operatives ng Sayeret Matkal. Ang mga operatives ay dala ng mga matataas ang lipad at tahimik na helicopters. Maingat ang mga operatives dahil hindi sila pwedeng mahuli o makorner ng Israeli forces. Kapag nangyari ito, hindi sila pwedeng tulungan ng Israeli government at posible pang magkaroon ng digmaan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakakuha ng samples ang Sayeret Matkal. Muntik pa silang mahuli ng mga Syrian patrols. Mabuti na lamang at malalim talaga ang gabi na ikubli ang bawat kilos ng mga Sayeret operatives. Na-extract din agad ang Sayeret operatives mula sa lugar. Pagbalik sa Israel, nalaman ng Mossad na walang nuke content ang samples. Hindi pa fully operational ang nuclear facility. Agad na binigay ng Prime Minister ang go signal at dito na nag-umpisa ang Operation Orchard. Ang magsasagawa ng Operation Orchard ay ang matinik na Israeli Air Force Squadron 69 o Hammer Squadron. Alam ng Israeli Air Force na hindi madali ang misyon dahil lumakas na ang air defense ng Syria. Samantala, hindi rin biro ang payload na kayang pakawalan ng Squadron 69 dahil F-15 at F-16 ang mga eroplano nito. Ito ang mga eroplanong kadalasang gamit ng US Air Force. Pagsapit ng September 6, 2007, lumipad na sa himpapawid ang dalawang batch ng eroplano ng Squadron 69. Umikot ang mga grupo ng jet fighters sa Mediterranean at sa border ng Turkey at Syria para maiwasan ang mga automatic air defenses. Hindi rin na-intercept ng Syrians and communication ng Squadron 69 dahil gumamit ang mga Israeli pilots ng special code na binili pa mula sa Russia. Nagpaulan naman ng air defense missiles ang Syria nang makita ang mga eroplano, pero huli na ang lahat. Natumbok ng precision missiles ang nuclear facility at ito ay napasabog sa loob ng ilang minuto. Mabilis na kumalat ang apoy at pagsabog sa pasilidad. Nakabalik rin ang Squadron 69 nang walang nabawas sa grupo. Naging matagumpay ang Operation Orchard. Kahit na madaling naitago ng Israel ang Operation Orchard, alam ng Amerika ang buong pangyayari. Sa katunayan, sila pa ang tumulong sa Israel para maging pulido ang misyon. Isang palaisipan lang ang natira. Paano naitago ng Syrians ang nuclear facility project? Napagtanto ng Mossad na ang henyo sa likod ng nuclear facility project ay si General Mohammad Suleiman, isang high-ranking Syrian officer na galit sa Israel. Hindi gumamit si Suleiman ng matinding teknolohiya sa komunikasyon. Bagkus, pinapasa lang niya ang mga mensahe gamit ang mga couriers at long-distance methods. Dahil pwedeng mabuo ang nuclear facility sa loob lamang ng 5 taon, nagdesisyon ng Mossad na itumba si Suleiman. Hindi madali ang misyon na ito dahil mailap si Suleiman at lagi siyang maraming kasama. Pero noong 2008, nakahanap ng tiyempo ang Mossad.
Nalaman ng ahensya na balak magbakasyon ni Suleiman sa Tartus. Pinakilos ng Israeli leadership ang Kidon, isang kilabot na killing unit ng Israeli Army. Magaling ang Kidon sa infiltration, exfiltration at sea-to-land assassinations. Humanap ng posisyon ang mga snipers ng Kidon at nang makita si Suleiman agad nila itong pinatumba. Sapul si Suleiman sa ulo at leeg at tuluyan nang natuldukan ang nuclear facility project ng Syria. Tinanggi ng Israel ang mga aligasyon na may kinalaman sila sa pagkawasak ng nuclear facility at pagkamatay ni Suleiman. Hindi rin nagbigay ng komentaryo ang Syria tungkol sa pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit halos walang nakaalam ng mga detalye ng Operation Orchard. Parehas na naghugas kamay ang dalawang bansa. Dahil sa tulong ng North Korea sa nuclear facility project ng Syria, masasabi talaga natin na malaki ang impluwensiya ng global powers. Malamang ay planong tulungan ng North Korea ang Syria at gawin itong kaalyansa. Kung hindi nagtagumpay ang Operation Orchard, malamang ay naging matinding kalaban ang Syria at lalong mababaon sa nuclear risk ang buong Middle East.